Isang gabi sa Erin Island, napansin ng isang batang mangingisda ang isang kumikinang na bulalakaw na bumabagsak sa karagatan. Kasama ang kanyang ama at isang kasamahan, tumulak sila sa tubig upang suriin ito. Iniuulat ng kanyang ama ang insidente sa Coast Guard bilang isang barkong nagpapaputok ng distress signal. Sa kabaligtaran, iniisip ng batang mangingisda na hindi ito isang flare. Lang segundo lang, ang kanilang kasamahan ay inatake ng isang hindi kilalang nilalang na humihila sa kanya sa tubig. Nang makita ito, agad inutusan ng ama ang kanyang anak na alerto ang Coast Guard habang pupunta siya upang tingnan ang kanilang kasamahan. Sa kasamaang palad para sa kanya, sinasaksak din siya ng nilalang. Ang batang mangingisda ay kumuha ng palakol at nagtungo sa labas ng bangka upang subukang iligtas ang kanyang ama. Ngunit natigilan siya nang makaharap ang nilalang. Pagkatapos, kinakain ang anak. Kinaumagahan lasing-erong pulis na nagngangalang Sharon Shea ay ayaw na sunduin ang isang babaeng pulis na nagngangalang Lisa Nolan sa daungan. Sinisikap ni Lisa na maging palakaibigan sa pamamagitan ng pag-alok kay O'Shea ng mint, ngunit tumanggi siya pagdating sa istasyon. Nakipagpulong si Lisa sa hepe ng pulisya na mainit na tinatanggap siya. Sa lumalabas, aalis ang hepe sa loob ng 2 linggo, at humiling siya ng kapalit na tutulong kay O'Shea na bantayan ang isla habang wala siya. Sinabi rin niya kay Lisa na ang kalahati ng isla ay aalis din para sa palabas sa Dungari tuwing weekend. Kaya, magkakaroon siya ng mas kaunting mga problema na dapat asikasuhin. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sinabi ni O'Shea sa pinuno na kaya niyang hawakan ang isla ng mag-isa habang wala siya. Naniniwala siya sa kakayahan ni O'Shea, ngunit ang palaging lasing ay nagdududa sa pinuno kung magagawa niya ito ng maayos. Sa daungan, 2 mangingisda na nagngangalang Paddy at isa ADHG. Nakahuli si Paddy ng hindi pangkaraniwang nilalang sa dagat at ipinakita ito sa kanyang kaibigan. Nang siyasatin niya ng malapitan, ang nilalang ay nag-spray ng mabahong likido sa mukha ni Tad. Sa kabutihang palad para sa kanya, hindi ito anumang nakakalason o acidic. Gayunpaman, naasar siya kay Paddy at umalis. Maya-maya, iniuwi ni Paddy ang nilalang at inilagay ito sa kanyang bathtub. Bumabalik kina O'Shea at Lisa, papunta sila sa dalampasigan upang tumugon sa ulat tungkol sa ilang patay na balina. Mas maaga sa parehong umaga, isang lokal na doktor na nagngangalang Jim Gleason ay naglalakad sa kanyang aso nang matuklasan niya ang ilang patay na balyena sa tabi ng dagat. Sa sasakyan, pinag-uusapan ng dalawa kung bakit nagpasya si Lisa na pumunta sa Erin Island. Ayon sa kanya, kinuha lang niya ang trabaho upang magkaroon ng ilang araw nang hindi talaga isinakripisyo ang kanyang opisyal na araw ng pahinga. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni O'Shea na siguradong makakapag-relax siya sa isla. Pagdating sa tabing dagat, binati ng doktor ang 2 pulis at sinamahan sila sa kinaroroonan ng mga patay na balyena. Doon, nakilala nila ang isang napakaabalang marine ecologist na nagngangalang Dr. Smith. Ngunit nang makita si Lisa, ibinaba ni Smith ang kanyang ginagawa at nagpakilala. Tinanong ni Lisa kung ano ang nangyari, at sinabi niya na patay na ang mga balyena kapag naanod sila sa baybayin. Ang mga balyena ay malamang na nakuha ang kanilang malalalim na hiwa mula sa mga bato habang sila ay hinuhugasan. Gayunpaman, nararamdaman ni O'Shea na may hindi tama tungkol sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Pagkatapos, pumunta sila ni Lisa sa kanyang kaibigan na nagngangalang Declan Cooney sa construction site. Doon, humingi sa kanya si O'Shea ng pabor na kunin ang mga patay na balyena sa tabing dagat. Nang lubog na ang araw nang matapos ni Cooney at ng kanyang mga tauhan ang paglilinis sa baybayin. Nang makitang nag-iwan ng pala ang isa sa kanyang mga tauhan, inutusan niya itong bumalik para doon. Sa oras na ito, natuklasan ng manggagawa ang ilang hindi pamilyar na mga itlog na nakabaon sa buhangin. Kapag dinampot niya ang isa sa mga ito, may humawak sa kanyang mga binti at hinayla siya papunta sa dagat. Sa kanyang sasakyan, asar si Cooney sa paghihintay sa kanyang empleyado at pinuntahan siya upang tingnan siya. Sa kasamaang palad, wala siyang mahanap. Kasabay nito, sa Mars Lounge and Bar, nakikipag-inuman si O'Shea kasama si Paddy. Si Lisa, na kasalukuyang nananatili sa parehong lounge, ay lumabas upang humiram ng plantya kay Brian, ang bartender. Nang makita siya, tinutukso ng partner ni Brian na si O'Shea kay Lisa. Pagkaalis ni Una, sinabi ni Paddy kay O'Shea ang tungkol sa nilalang na nahuli niya.
Pero dahil lasing na lasing si Paddy, iniisip ni O'Shea na ginugulo lang siya nito. Sa halip na harapin ang mga kwentong lasing ni Paddy, nagpa siya si O'Shea na humingi ng tawad kay Lisa para sa inasal nito sa kanya kanina. Gayunpaman, masyado na siyang lasing para gawin ito ng tama at hinimite siya kay Lisa. Pagkatapos noon, kasalukuyang nagpapahinga si Taj sa bahay nang may kumatok sa pinto ang gumising sa kanya. Nang tingnan nito, nagulat siya nang makita si Cooney na parang lasing na lalaki habang nakataas ang mga kamay sa hangin. Ang asawa ni Taj, si Irene, ay lumapit din sa pinto, na interesado sa nangyayari. Biglang bumagsak si Cooney sa lupa. Nang alagaan siya ni Taj, naagawan siya ng hindi nakikitang nilalang sa hangin. Sa takot, nagtago si Irene sa bahay habang naririnig niya ang kanyang asawa na sumisigaw sa matinding paghihirap. Sinusubukan niyang isara ang daanan sa simenea, sa pag-aakalang dadaanan ito ng nilalang para makapasok sa ayoob ng bahay. Ngunit huli na ang lahat dahil nakapasok na ang nilalang sa loob ng chimney at kinuha siya mula roon. Samantala, umuwi si Paddy at tiningnan ang nilalang para lang makitang nawawala ito. Ang natitira sa hawla ay isang itlog lamang pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at napansin niyang natatakpan ng guho ang kanyang salamin. Nang lumingon siya sa likod, nakita niya ang nilalang, na mukhang anak ng isang pugita at pusit na umaaligid sa kanya mula sa kabilang sulok ng silid. Pagkatapos ay bigla itong umatake at kumapit sa kanyang mukha. Sa kabutihang palad para sa kanya, nagagawa niyang madaling tanggalin ito at natalo ito. Kinabukasan, nagkaroon ng pagkakataon si Una na makausap si Lisa. Binuksan ni Una ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanya na may darating na bagyo mamaya sa gabi. Pagkatapos, mabilis niyang inilihis ang paksa kay O'Shea at ibinahagi na siya ay biyudo na. Pinagsasama niya ang dalawang pulis. At bilang isang babaeng negosyante, nag-aalok si Una kay Lisa ng mas malaking kwarto at kama para sa kanya at kay O'Shea kung sakaling dumating ang sitwasyon. Ngunit magalang na tumanggi si Lisa at umalis. Sa istasyon, ginaisang niya si O'Shea na ikinulong niya sa detention room kagabi pagkatapos nitong mamatay. Di nagtagal, nakatanggap ang istasyon ng tawag mula kay Paddy tungkol sa pag-atake kagabi pagkaraan ng ilang sandali. Pumunta sina O'Shea, Lisa, at Paddy kay Smith, na kasalukuyang sinusuri ang nilalang. Ibinibigay ito ni Paddy sa mga awtoridad at tumawag sa istasyon, sa pag-aakalang makakakuha siya ng pera bilang gantimpala. Tinawag niya itong mang-aagaw dahil hinawakan nito ang kanyang mukha nang inatake siya nito. Gayunpaman, ayaw itong tawagin ni Smith sa ganoong pangalan. Bilang isang marine ecologo, gusto niyang bigyan ng nilalang ng tamang pangalan batay sa genus nito. Ang problema lang ay hindi alam ni Smith ang pinagmulan ng nilalang o anumang bagay tungkol sa genealogy nito. Pagkatapos ay iginiit ni Paddy na tawagin lang nila itong mang-aagaw. Hindi siya pinapansin, ipinakita ni Smith kina O'Shea at Lisa ang isang bagay na kaakit-akit tungkol sa nilalang. Nagbabalat siya ng ilang kaliskis sa grabber at pagkatapos ay pinunasan ito ng basang tela. Sa kanilang pagtataka, biglang tumubo ang mga kaliskis nito. Susunod, inilabas ni Smith ang mahabang dila nito at dedus na sinisipsip nito ang dugo ng kanyang biktima na parang linta. Si Paddy naman ay agad na segendahan ang kanyang claim tungkol doon. Leon ang dahilan kung bakit napagpasyahan ni Smith na kailangan lang ng mang-aagaw ng tubig at dugo para mabuhay. Pagkatapos nito, patuloy niyang ipinaliwanag na ang mang-aagaw ay babae at ipinakita sa kanila ang itlog nito. Pagbukas ng mga itlog, naiinis sina Lisa at Paddy sa nakitang mang-aagaw ng sanggol. Maya-maya, lumabas sina O'Shea at Lisa, iniisip niya na kahit papaano ay konektado ang mang-aagaw sa insidente ng balina noon. Kapag nagmamaneho sila sa baybayin, nakita nila na nandoon pa rin ang kotse ni Cooney. Paglapit sa kotse, nakita nila nandoon pa rin ang mga susi. Alam ni O'Shea na hindi iwan ni Cooney ang kanyang sasakyan na may mga susi sa loob ng ganoon lang. Dahil dito, nagsisimula ng mabuo ang kanyang mga hinala. Nang makita ang bahay ni Taj na malapit, pumunta ang dalawa roon upang ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Ang kanilang paghahanap ng mga sagot ay naghahatid sa kanila sa bubong kung saan nakita ni Lisa ang mga punit na damit. Nang maamoy ito, inabisuhan niya si O'Shea na may kapareho itong mabahong amoy gaya ng mang-aagaw. Pagkatapos ay hinayla ni Lisa ang tela, at sa kanilang takot, nakita nila ang ulo ni Taj.
Kaagad na dinala ng dalawa ang ulo kay Dr. Gleason upang magsagawa ng pagsusuri dito. Ngunit sinabi ng doktor na hindi niya ito magagawa kung nasa kanya lamang ang ulo ng isang patay. Ang masasabi lang niya ay tiyak na si Taj ay nilagpasan ng isang hayop. Biglang nagpakita si Paddy at dinala ang dalawa sa kanyang bahay. Doon, nakita nilang nasayang ang lugar na may napakalaking butas sa dingding ng banyo. Sa lahat ng bagay na natuklasan nila sa ngayon, napagtanto nila na mayroon silang mas malubhang problema sa hinaharap. Sina O'Shea at Lisa, sa tulong ni Paddy, susubukang hanapin kung saan nagtatago ang isa pang mang-aagaw. Tinanong ni Lisa si Paddy kung ipinakita niya ang mang-aagaw sa sinuman maliban sa mga awtoridad. Ayon sa kanya, ipinakita niya ito kay Taj noon. Sa pag-alala sa sinabi ni Smith kanina, nagtataka si Lisa kung paano nito narating ang bahay ni Taj. Sinabi lang sa kanya ni Paddy na umuulan kagabi, kaya nakuha ng mang-aagaw ang lahat ng tubig kailangan nito para mabuhay sa tubig. Noon pa lang, naalala ni Lisa na isang bagyo ang tatama sa isla ngayong gabi, dahilan para silang lahat ay atakihin ng mang-aagaw. Nang marinig ito, isiniwalat ni Paddy sa kanila na nahuli niya ang babaeng mang-aagaw sa isang kuweba malapit sa dalampasigan. Hindi nag-aksaya ng oras ang tatlo at pumunta doon para mag-imbestiga. Habang pumapasok sina O'Shea at Lisa sa kuweba, nagpasya si Paddy na manatili sa labas. Makalipas ang ilang sandali, nakadiskubre siya ng higit pang mga itlog na nakabaon sa buhangin. Kasabay na natuklasan ni O'Shea at Lisa ang tela ng isa sa mga nawawalang mangingisda. Gustong malaman kung may tao sa kuweba, sinubukan ni O'Shea na tawagan sila. Ngunit sa halip na tao, nakuha nila ang atensyon ng lalaking mang-aagaw na mas malaki kaysa sa babae. Nang makita ito, mabilis na tumakbo ang dalawa palabas at kinaladkad si Paddy para makatakas. Sa kanilang pagbabalik sa Smith, sinubukan ng dalawang pulis na humingi ng tulong mula sa Coast Guard. Gayunpaman, dahil may bagyong paparating sa isla, hindi sila makakapagpadala ng tulong hanggang bukas ng umaga. Nang walang ibang mga opsyon, isa sa alang-alang lang nila ang mga bagay sa kanilang sailing mga kamay. Pagdating nila, sinindihan ng dalawa ang babaeng mang-aagaw. Nagtanong si Smith kung ano ang kanilang ginagawa, kung saan ipinaliwanag ni O'Shea na nasaan man ang babae, darating ang lalaking mang-aagaw at hahanapin ito. Sa kasamaang palad, binubuksan lang ng apoy ang sprinkler system, na nagiging sanhi ng pagkabasa ng grabber. Napagtanto ni Paddy na nagkakaproblema sila ngayon, kaya nagpasya siyang umalis sandali sa silid. Agad nilang pinatay ang tubig at maingat na lumapit sa nilalang. Kung titingnang mabuti, lahat sila ay nagulat nang mag-spray ng likido ang mang-aagaw sa mukha ni O'Shea at kumapit sa kanyang mukha. Saglit na nagpupumiglas ang tatlo, ngunit nagawa pa rin nilang alisin ang mang-aagaw sa kanya. Kakaiba, parang nanghihina ang mang-aagaw at sumusuka ng kaunting dugo. Nang makita ang mahinang mang-aagaw na sina O'Shea, Lisa, at Smith, patuloy itong tinalo. Sa sandaling iyon, bumalik si Paddy sa silid. Kapag nakita nila siya, naalala nila na nagawa na ni Paddy na ibagsak ang mang-aagaw noon. Bagamat kailangang harapin nilang tatlo ito, ginawa ito ni Paddy ng mag-isa at madali. Iniisip ni Smith na may kinalaman ito sa dugo ni Paddy. Sa sandaling ito, napagtanto ni O'Shea na talagang lasing si Paddy kagabi. Sa pag-iisip na yun, nakaisip sila ng ideya na hindi gusto ng mga mang-aagaw ang dugo na nakalalasing sa alkohol. Iminumungkahi ni O'Shea na dapat lang nilang tipunin ang lahat ng tao at uminom sa gabi. Kung lahat sila ay lasing, hindi maglalakas loob na kainin ang mga ito. At pagdating ng umaga, dapat na lang silang lahat umalis sa isla at hayaan ang mas mataas na awtoridad na harapin ang nilalang. Pagkatapos noon, silang apat, kasama ni Gleason, ay pumunta kay Brian para isama siya sa pagpaplano dahil siya ang may-ari ng bar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Una at mabilis na huminto ang grupo tungkol sa mang-aagaw. Pagkatapos siyang i-dismiss, ipinagpatuloy ng grupo ang pagpaplano sa labas. Doon, itinanong ni Brian kung gaano sila dapat nalasing para mabuhay. Ayon kay Smith dapat ay nasa antas sila ng kalasinggan ni Paddy. Gayunpaman, hindi umiinom si Lisa, kaya hindi siya sigurado kung kaya ng kanyang katawan ang ganoong uri ng pagkalasing. Sa halip, iminumungkahi niya na hindi siya inom at pangungunahan sila kapag lasing na silang lahat. Hindi sumang-ayon si O'Shea, sinabing siya ang tatawagan dahil wala siyang planong uminom.
Nang marinig ito, nagdahilan si Lisa at si O'Shea sa grupo para mag-usap ng pribado. Itinuro niya na magiging mas madali para sa kanya na gawin ito dahil hindi siya umiinom. Sa kabilang banda, si O'Shea ay isang alcoholic at nagdududa siya kung maaari ba itong umiwas sa pag-inom. Alam na alam ito ni O'Shea, at kaya sinabi niya kay Lisa na wala siyang silbi kapag lasing. Sa makatuwid, mas magiging epektibo siya sa laban kung siya ang mananatiling matino. Sa sandaling ito, ibinibigay sa kanya ni O'Shea ang kanyang hip flask at hinihiling sa kanya na magtiwala sa kanya. Nang nakaset up na ang lahat, inutusan ni O'Shea si Brian na ihanda ang lahat ng inumin ni Paddy kagabi. Pagkatapos, sinubukan muna nila ang kanilang teorya kay Lisa. Uminom ito ng mga alak at hinayaan itong sipsipin ng mga agaw. Sa kabutihang palad, ang kanilang teorya ay napatunayang tama dahil ang mga agaw ay namatay kaagad pagkatapos nitong inumin ang kanyang dugo. Paglubog ng araw, pumunta sina O'Shea, Lisa, at Brian sa simbahan para kumbinsihin ang mga tao na pumunta kay Mark. Nahihirapan silang hikayatin sila sa una dahil hindi sila makapagbigay ng tamang dahilan kung bakit kailangan nilang uminom buong gabi. Ngunit nang ideklara ni O'Shea na ang lahat ng inumin ay magiging libre, ang mga tao ay natuwa at hindi nag-aksaya ng oras sa pagpunta sa bar. Habang nagsisimulang bumuhos ang bagyo, ang mga mamamayan ng Erin Island ay nagsimulang mag-party at uminom na parang wala nang bukas. Samantala, sa kusina kinukuha ng grupo ang kanilang mga armas. Sa kasamaang palad, wala silang tunay na baril. Ang mayroon lang sila ay isang kawali, isang nail gun, isang gun, at isang water gun mula kay Brian. Hindi sila makapaniwalang lahat kay Brian sa paglabas ng ganoong laruan. Ngunit ipinaliwanag niya na kung maglalagay sila ng gasolina dito at may handa na lighter, magagamit nila ito bilang flamethrower. Napagtanto na siya ay gumagawa ng isang punto, ang grupo, maliban kay O'Shea, ay kumuha ng shot bago pumunta sa kanilang mga posisyon. Habang ang iba ay nakapost sa bawat labasan ng bar, sina O'Shea at Lisa ay nasa kotse para magbantay. Doon, pinag-uusapan ng dalawa ang kanilang nararamdaman at natuklasan na gusto nila ang isa't isa. Gayunpaman, gaya ng itinuturo ni O'Shea, hindi ito ang tamang oras para magpakasawa sila rito. Maya-maya, sinabi sa kanya ni Lisa na ikinalulungkot niya sa pagkawala ng kanyang asawa. Nang marinig ito, nilinaw ni O'Shea na hindi siya balo. Iniwan lang siya ng asawa niya para sa ibang lalaki. Sa lumalabas, iyon ang dahilan kung bakit siya naging alkohol-iko. Samantala, kailangang umihi si Gleason ngunit hindi siya makapunta sa banyo dahil nagkikibuan ang mga tao doon. Nang walang ibang pagpipilian, lumabas siya upang gawin ang kanyang bagay. Nang matapos siya, inatake si Gleason ng isang baby grabber. Nakita ito ni O'Shea at Lisa at agad na lumabas ng sasakyan para tulungan siya. Habang inilalabas ni Lisa ang iba pang baby grabber, inalis ni O'Shea ang isa sa mukha ni Gleason. Ngunit hindi nagtagal bago dumating ang pang-adultong mang-aagaw at kinain si Gleason sa harap nila. Sumakay sila sa kotse, ngunit mabilis na sumakay dito ang grabber. Dahil sa pagkataranta, aksidenteng nabuksan ni Lisa ang sirena. Sa kabutihang palad para sa kanila, naabala nito ang mang-aagaw ng sapat para makatakbo sila sa bar. Kinuha ni Brian ang kanyang water gun at hiniling kay Smith ang lighter. Pagkatapos sindihan ang makeshift detonator cord, lumabas si Brian para kunin ang grabber. Gayunpaman, hindi ito gumagana sa paraang naisip niya. Dahil doon, hinayla siya pabalik ni O'Shea sa loob. Doon, sinabi ni Brian sa kanila ang isa pang problema. Ang bar ay nauubusan na ng alak, at ang tanging paraan upang mapunan ito ay kung may magpalit ng mga bar sa labas. Dahil alam kung gaano ito kadelikado, tinanggihan ni O'Shea ang ideya. Sa halip, inutusan niya ang mga tao na ilipat ang party sa itaas. Sa oras na ito, nagsisimula silang questionin ang layunin ng party. Nadagdagan ang pagkabalisa sa lugar. Naging dahilan to upang mag-away sina Brian at Paddy dahil sinisisi siya ni Brian sa pagdadala ng mga agaw sa isla. Habang nangyayari ang lahat ng ito, lumabas si Smith upang kunan ng larawan ang mga agaw dahil gusto niyang ipadala ito sa National Geographic. Ngunit itinaboy lang siya ng nilalang papunta sa dagat na pinatay siya. Sa lumabas, lahat ng tao sa loob ng bar ay nakikita ito at nagsimulang magpanik. Dahil nasaksihan ito, inutusan sila ni O'Shea na umakyat sa itaas para sa kanilang kaligtasan. Sa tamang panahon, ang mga baby grabber ay nakakapasok sa bar.
Doon, ginagarantiyahan ni O'Shea ang mga tao na sila ay ligtas dahil ang mga mang-aagaw ay allergy sa alak. Lumipas ang oras at kumakatok pa rin sa pinto ang mang-aagaw. Sa sandaling iyon, ipinahihiwatig ng Paddy na dapat na sinusundan ng mang-aagaw ang pabango ng asawa nito na kanilang pinatay kanina. At si O'Shea ay isinuka nito kaya tiyak na hinahabol siya ng mang-aagaw ang masama pa nito. Lahat sila ay nagsisimula ng matino kaya mas madaling kapitan sila sa nilalang. Sa pag-iisip ng mabuti, iminumungkahi ni O'Shea na dapat nilang akitin ang mang-aagaw sa isang lugar kung saan nila ito matutuyo. Nang marinig ito, naalala ni Lisa ang backhoe mula sa construction site. Ayon sa kanya, magagamit nila ito para iangat ang grabber sa ere. At kapag sumikat ang araw kinaumagahan tutuyuin ito ang nilalang hanggang sa mamatay. Kapag sumang-ayon ang lahat sa plano, bumaba si Lisa para kunin ang mga susi ng kotse ni Brian mula sa kusina. Nahanap din niya ang lighter at ang whiskey ng Paddy at nagpasyang pack din ito. Gayunpaman, kapag nagpakita ang mang-aagaw, natarante si Lisa at nagsimulang bomb ale ng walang taros gamit ang nail gun. Sa kasamaang palad, natama niya ang electric breaker, dahilan upang maputol ang power supply. Pagkatapos ay ginagamit niya ang lighter upang sindihan ang kanyang daan pabalik sa itaas, ngunit nadrag siya ng grabber. Ibinaba ni Lisa ang lighter sa isang natapong inumin at nagresulta ito sa sunog. Gamit ang kutsilyo ng butcher, pinutol niya ang mga galamay ng mang-aagaw at tumakas sa labas. Nang mapansin ni O'Shea ang apoy, lumabas siya sa bintana. Sa sandaling ito, nagpapakita si Lisa na nagmamaneho ng truck ni Brian. Habang tumetalon siya sa kotse, nagmaneho si Lisa patungo sa construction site, inaakit ang grabber mula sa bar. Di nagtagal, inabisuhan ni Brian si O'Shea na lahat sila ay nakakapag-evacuate sa bar ng ligtas. Pagdating sa site, mukhang nasa kanilang panig ang pabor dahil hindi umuulan doon. Kapag naabutan sila ng mang-aagaw, magkahiwalay ang lakad ng dalawa. Habang napasunod ni O'Shea ang mang-aagaw sa kanya, pumunta si Lisa sa backhoe. Ngunit hindi ito naging maayos ayon sa kanyang plano. Sa halip na sundan siya ng buo, inaatake siya ng mang-aagaw gamit ang mahabang dila nito, na nagresulta sa pagkahulog niya sa hukay. Habang papalapit sa kanya ang nilalang, nakita ni Zero Shea ang bar aisles ng mga nasusunog na likido. Nang babarilin na niya ito gamit ang flare gun, lumapit si Lisa na may hawak na hawak at hinampes ang grabber gamit ang backhoe. Pagkatapos ay inipit ng sasakyan ang nilalang sa lupa. Sa pag-aakalang nanalo na sila, inilabas ni Lisa ang whiskey ni Paddy mula sa kanyang jacket para magdiwang. Gayunpaman, ang mang-aagaw ay buhay pa at sinunggaban si O'Shea. Sa mabilis na pag-iisip, kinuha niya ang inumin mula kay Lisa at ibinuhos ito sa bibig ng mang-aagaw. Dahil dito ibinalik siya ng nilalang kay Lisa. Nang makita ito, mabilis na kinuha ni Lisa ang flare gun mula sa kanya at binaril ang mga bar aisles, tinapos ang grabber. Dumating ang umaga at naglakad ang dalawa pabalik sa bayan. Sa sandaling ito, ibinalik ni Lisa sa kanya ang hip flask ni O'Shea. Pero ayaw na niyang maging alcoholic kaya itinapon niya ito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagpasya si Lisa na manatili sa isla kasama si O'Shea. Nagpasya din silang ampunin ang aso ni Gleason at manirahan ng magkasama. Nagtatapos ang pelikula nang magsimulang mapisa ang mga itlog sa baybayin. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. At kung sakaling ngayon lang tayo nagkatagpo sa pamamagitan ng video na ito ay please lang huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell. Hanggang sa muli, ako si Richard Belen, goodbye.